Habang naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng daan, bulag mula pa ng ipanganak. Hindi pa siya nakakita ng liwanag, hindi pa siya nakakita ng mukha, hindi pa niya nasilayan ang mundong ginagalawan niya. At nagtanong ang mga alagad, tanong na hanggang ngayon ay tinatanong pa rin. Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito ba o ang kanyang mga magulang kaya siya ipinanganak na bulag? Ngunit sumagot si Jesus, hindi ang taong ito at hindi rin ang kanyang mga magulang, kundi nangyari ito upang maipakita ang gawa ng Diyos sa kanya. Pagkatapos may ginawa si Jesus na hindi inaasahan. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik at ipinahid sa mga mata ng lalaki. At sinabi niya, pumunta ka, maghugas ka sa lawa ng Siloam. Hindi nakipagtalo ang lalaki, lumakad siya, bulag pa rin, nangangapa sa mga daan hanggang makarating siya sa tubig. At doon, naghugas siya. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakakita siya, pumasok ang liwanag sa kadiliman. Ang mundong dati iniisip lamang niya, ngayon ay nasa harap na niya. Ngunit ang mga taong nakakakilala sa kanya, hindi makapaniwala. Hindi ba siya ang lalaking laging nakaupo at namamalimos? May nagsabi, siya nga iyon. Ang iba naman, hindi, kamukha lang niya. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, ako yon. Tinanong siya, paano nabuksan ang iyong mga mata? Sumagot siya, may isang taong tinatawag na Jesus, gumawa ng putik, ipinahid sa aking mga mata at pinaghugas ako at ngayon ay nakakakita na ako. Dinala siya sa mga Pariseo. Ngunit ang araw na pinagaling siya ni Jesus ay araw ng pamamahinga at dahil doon nagbago ang lahat. Tinanong siya ng mga Pariseo, paano ka nakakita? Sumagot siya, may ipinahid sa aking mga mata. Naghugas ako at ngayon ay nakakakita na ako. May ilan sa kanila ang nagsabi, hindi mula sa Diyos ang taong ito. Hindi niya sinusunod ang araw ng pamamahinga. Ngunit may iba namang nagsabi, paano makakagawa ng ganitong himala ang isang makasalanan? At sila ay nagkawatak-watak. Muli nilang tinanong ang lalaki, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? At sinabi niya, isa siyang propeta. Hindi pa rin sila naniwala. Ngunit simple lang ang sagot ng lalaki. Sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Pagkatapos matapang niyang sinabi, kung siya man ay makasalanan o hindi, hindi ko alam. Isang bagay ang alam ko, ako'y bulag, ngunit ngayon ay nakakakita na ako. Nagalit sila. Ikaw na ipinanganak sa kasalanan, tuturuan mo kami? At itinaboy nila siya. Tinanggihan, muling nag-iisa. Pero ngayon, nakakakita na siya. Nang marinig ni Jesus na siya ay itinaboy, hinanap niya siya. Hindi noong maraming tao, kundi noong siya ay nag-iisa. At tinanong siya ni Jesus, naniniwala ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po siya upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi ni Jesus, nakita mo na siya. Siya ang kausap mo ngayon. At sinabi ng lalaki, Panginoon, sumasampalataya ako at siya ay sumamba sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at ang mga nag-aakalang nakakakita ay maging bulag. At marahil dito, tayo tinatamaan ng kwentong ito dahil ang pagiging bulag hindi laging kadiliman. Minsan, ito ay pagiging sigurado. Gaano kadalas na sigurado tayo sa tama, kaya hindi na tayo nakikinig. Kumbinsido tayo na alam na natin, kaya hindi na tayo muling tumitingin. Ang lalaking hindi nakakakita, agad nakilala ang katotohanan. Pero ang mga nakakakita, hindi ito nakita. Kaya ang tanong ay hindi lang, kaya mo bang makakita? Kundi ito, handa ka bang tanggapin na baka hindi mo pa nakikita ang lahat? Dahil minsan, ang pagitan ng pananatiling bulag
At ang tunay na pagkakita ay ito lamang ang pagiging handang tumingin muli. Kung napaisip ka sa kwentong ito, maglaan ka ng sandali at tanungin ang sarili mo, ano ang maaaring hindi mo pa nakikita? At kung nakaantig ito sa'yo, maaari kang magpadala ng stars para masuportahan pa ang mas marami pang ganitong kwento.